Mga OFW sa bansang Lebanon inirereklamo ang mabagal na proseso ng ating gobyerno sa pagpapauwi sa Pilipinas dahil mas tumitindi na ang sitwasyon doon. Matagal na nga rin may anunsyo ang ating gobyerno na voluntary repatriation para sa mga OFW sa bansang Lebanon. At ayon naman sa mga OFW ay matagal na rin sila nagpalista or nagpa-line up sa programa, pero hanggang ngayon umabot na ng 1 buwan ay hindi pa rin sila napapauwi. Aminado ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon na pahirapan ang proseso sa pagpapauwi ng mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan doon. Hinaing ng mga OFW, marami sa kanila ang buwan nang naghihintay sa usad pagong na repatriation process. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Araw-araw ang pagsabog sa ilang bahagi ng Beirut sa Lebanon. Walang tigil sa pag-atake ang Israeli forces na handang pulbusin ang kuta ng militanteng grupong Hezbollah. Kabilang sa mga naiipit sa gyera ang mga kababayan natin doon. Ilan sa kanila gusto nang umuwi sa Pilipinas pero usad pagong daw ang proseso sa repatriation. Mag-fill up po kayo doon ng assistant form tapos with picture tsaka ng mga IDs na need nila. Tapos yun lang po, tapos isusumiti po nila yun sa immigration office, tapos mag-antay po kayo, sabi 20 to 21 days maximum, pero may buwan na po, wala pa rin. Gusto naming malaman kung paano talaga kami mapapalabas dito. Marami ang gustong umuwi. Hindi lang namin alam kung paano iisa-isahin ng ahensya rito sa embassy natin, na wala naman yata silang tao para pakinggan yung mga gusto talaga umuwi o paano nila iipunin yun. Aminado naman si Ambassador Raymond Balatbat ng Philippine Embassy sa Lebanon na pahirapan ang pagproseso ng repatriation. Karamihan daw kasi ng mga OFW sa Lebanon hindi hawak ang kanilang passport. Ang employer ang may hawak ng passports. So usually ang mangyayari dyan, we will have to negotiate with the employer to release the passports. Kung hindi naman maibalik ang mga passport, maaari naman daw kumuha na lang ng travel documents mula sa Lebanese Immigration. Yun nga lang pansamantalang inhinto ng immigration ang pag-i-issue ng mga clearance dahil sa kasalukuyang sitwasyon doon. Sa kabila niyan, doble kayod ang embahada na mapauwi ang lahat ng OFW. Nagtayo na rin ang 3 evacuation center para masigurong ligtas ang mga Pilipinong nasa high-risk zone. Our main shelter in the Bit Mary, we also have 14 Filipinos. These are married to Lebanese and they have their children, 3 mothers and 11 children. And ito po mga hindi po nagpaparepat ito. They just want to stay in a safe area. Sa tala ng Philippine Embassy sa Beirut, umabot na sa 1,544 ang nagpalista sa repatriation. Dahil sa gyera, limitado ang flight. Sa October 2, 15 Pilipino ang nakatakdang umuwi sa Pilipinas, habang 16 na iba pa ang ililipad sa October 4. Nauna na rin inihayag ng ating gobyerno kagaya ng DMW at OWA na makakatanggap ng tag 150,000 pesos bawat OFW na uuwi sa Pilipinas galing sa bansang Lebanon at iba pang mga benepisyo galing sa iba pang ahensya ng ating gobyerno. Tanggap ng tigi 150,000 piso ang mga overseas Filipino workers sa Lebanon na lalahok sa voluntary repatriation ng pamahalaan. Ayon po kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, iniutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ng financial assistance para sa mga uuwing OFW bilang bahagi ng kanilang reintegration program. Manggagaling aniya ang pondo sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Tatanggap din ng iba't ibang ayuda ang mga OFW gaya ng livelihood at financial aid mula sa DSWD, livelihood training vouchers mula sa TESDA at libreng physical at psychosocial counseling mula sa DOH. Bunga po ng tumitinding tensyon at nasa ilalim na po ng Alert Level 3 ang Lebanon kung saan voluntary repatriation ang pinatutupad ng pamahalaan. Sana maiuwi na ang mga kababayan natin, lalo yung mga malapit sa giyera or mga binabagsakan ng bomba.
At ang advice nga ng ating gobyerno ay lumipat muna ang mga OFW sa ibang parte ng Lebanon dahil hindi naman ang buong Lebanon ay apektado ng giyera.